kinuha ang isang milyonaryong lalaki ng isang pulubing babae para alagaan ang malapit niya ng mamatay na anak. Pero isang araw nang makauwi siya, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Isang umaga, bago umalis ng trabaho, ang lalaking si Sydney ay pumasok sa kwarto ng kanyang anak na si Karina at nilapitan itong nakahiga sa kama. Nilikan niya ang kanyang anak sa noon nito at sinabing, "Pupunta na ako sa trabaho, nak, ha? Pag-uwi ko mamaya, magbabanding tayong dalawa, okay?" Mahinang ngumiti si Karina sa kanya at umubo. Labis na nag-alala si Sydney sa pag-ubo ng kanyang anak dahil ang panyo na ginamit ni Karina upang harangan ang kanyang bunganga sa kanyang pag-ubo ay nagkaroon ng mantsa ng dugo. Alam niya na isa itong nakapag-aalalang senyales. Meron kasing sakit ang kanyang anak na si Karina na cystic fibrosis na matagal nang iniinda ng bata. Alam ng milyonaryong si Sydney na wala siyang magagawa sa sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Kaya naman mabigat man sa kanyang dibdib, lumabas siya sa kwarto nito habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Nandoon naman sa kanilang bahay ang nanay ni Sydney upang alagaan ang apo nito na si Karina dahil maski ang lola ni Karina ay nag-aalala rin sa kalagayan ng bata. Nang palabas na ang milyonaryong si Sydney sa kanilang bahay ay bumungad sa kanya ang malamig at malakas na ulan. Kulay gray din ang langit na parabang nakikisabay sa lungkot at pag-aalalang nararamdaman niya. Habang naglalakad naman siya papunta sa kanyang sasakyan, hindi pa rin maalis-alis sa isipan ng milyonaryong si Sydney ang nakita niyang pag-ubo ng dugo ng kanyang anak na parabang isa itong bangungot na hindi niya matatakasan. Kaya naman sa kabuuan ng araw na iyon ay hindi magawang makapag-concentrate ng lalaking si Sydney sa kanyang trabaho. Lagi niyang tinicheck at tinitignan ang kanyang cellphone para sa kung anumang balita mula kay Karina. Si Sydney ay isang successful o matagumpay na businessman. Isa siyang owner ng pinakamalaking kumpanya sa kanilang lugar at sa likod ng kayamanang tinatamasa niya ay sobra din siya kung magtrabaho. Lagi niyang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para masigurado na komportable ang kanyang buhay, lalo na ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit, hindi naman laging mabuti ang kapalaran para sa kanya. Ang asawa niya kasing si Clara ay pumanaw dahil sa trahedyang car accident ilang mga taon na ang nakararaan na nagdulot para mag-isa na lamang si Sydney na alagaan ang kanyang batang anak na babae. Simula noon ay tila ba may malaki ng puwang sa puso ni Sydney na kahit na anong gawin niya ay hindi na mapupunan pa. Ang pagkamatay ni Clara ay talaga namang sobrang ikinagulat ng parehong mag-ama na si Sydney at Karina. Kaya naman para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Sydney ay nagtrabaho siya ng nagtrabaho para kahit papaano ay malimutan niya na hindi niya na muling makakapiling pa ang kanyang asawa. Samantala, ang anak niya namang si Karina ay labis na nahihirapan na harapin ang dagok na ito sa kanilang buhay, lalo na para sa emosyonal na aspeto niya. Kaya naman hindi na nakapagtataka na ilang mga panahon lamang ang makalipas, na-diagnose ang batang babae ng cystic fibrosis, isang genetic disease na nakakaapekto sa kanyang lungs at digestive system. Ang sakit na ito ay nagpo-produce ng makakapal at malalapot na plema na nagdulot para mahirapan ang bata na makahinga o makakain man lang ng normal. Idagdag mo pa na sobrang dali niya rin magkaroon ng infeksyon sa katawan. Kaya naman, bilang milyonaryo si Sydney ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para makahanap ng pinakamagaling na doktor na gagamot sa kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang mga koneksyon at kahit pa makahanap siya ng pinakamagaling na gagamot sa kanyang anak, ang sakit ng kanyang anak ay patuloy lamang na lumala na nagdulot para lalo lang manghina ang bata at halos mawalan na nga ng pag-asa. Kaya naman sa isang iglap lamang, ang bahay nila dati na napupuno ng tawanan at kasiyahan, ngayon ay purong katahimikan at kalungkutan na lamang ang umaalingaw-ngaw dito. Ginagawa naman ni Sydney at ng kanyang ina na nakatira sa kanila ang lahat ng kanilang makakaya para suportahan at alagaan si Karina. Pero talaga namang hindi madali ang sirkumstansya na ito at nahihirapan silang makahanap ng pag-asa para ipagpatuloy pa ang buhay. Kaya naman dahil sa buong araw ng pag-aalala ni Sydney tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na si Karina, nang dumating na ang tanghalian
napagdesisyonan niya na maglakad-lakad muna para kahit papaano ay maliwanagan ng kaunti ang kanyang utak. Tumigil na rin naman ang pagbuhos ng ulan. Paunting ambon na lamang ang nararamdaman niya. At noong mga pagkakataon na iyon, napansin ng lalaking si Sydney ang isang 16 na taong gulang na babae na nakaupo sa isang sidewalk. Nakita niya na basang-basa ito mula sa ulan. Mahihinuwa naman sa itsura ng babae na tila ba ay malungkot at naliligaw ito. At sa mga pagkakataon na iyon, hindi na mapigilan ng milyonaryong si Sydney ang kagustuhan niyang tulungan ang kawawang babae. Nilapitan niya ito at inabutan ng payong at sinabing, "Mukhang mas kailangan mo tong payong na to kaysa sa akin." Tumingin ang babae sa kanya nang may nahihiyang ngiti at sumagot ng, "Maraming salamat po sir. Hindi ko po talaga kasi napaghandaan yung ulan." Napansin naman ng batang babae na malungkot ang itsura ng milyonaryo kaya naman hindi niya ito maiwasang tanungin, "Okay lang po ba kayo? Para po kasing ang laki po ng pinoproblema niyo." Laking gulat naman ng lalaki sa sinabing ito ng batang babae sa kanya at sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng pagkaginhawa nang tanungin siya ng ganito ng babae. Kaya naman napagdesisyonan niyang ikwento ang tungkol sa problema niya sa teenager na babae niyang anak na nahihirapan dahil sa sakit nito. Habang nagkikwento si Sydney ay mariin namang nakikinig sa kanya ang babae na tila ba'y gusto talaga nitong malaman ang pinagdadaanan ng lalaki. Mababa ka sa mukha ng dalagita na malaki ang simpatsyang nararamdaman niya sa lalaki at naiintindihan nito ang sitwasyon niya. Kaya naman, hindi na rin maiwasan ni Sydney na tanungin ito kung bakit nasa labas ito habang umuulan. At dito na pinaliwanag ng babae na wala siyang mapupuntahan at naghahanap lamang siya ng masisilungan dahil sa sama ng panahon. Pagkatapos niyang ipaliwanag ito, ay biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan na nagpapahiwatig sa kanyang gutom. Namula ang mukha ng babae at nahiya siya. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa harapan ng isang estranghero. At dahil nga napansin na rin ng lalaking si Sydney na gutom na ang babae, ay inimbitahan niya ito sa isang malapit na restaurant. Sa katunayan yan, ay kakaiba para sa milyonaryong si Sydney na ayain sa isang tanghalian ang babaeng kakikilala niya pa lamang. Pero sa katunayan yan ay may nakita si Sydney sa babaeng ito na nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na si Karina. At ang pag-aalalang nararamdaman din ni Sydney ay totoo at sincero. Nang makarating na nga sila sa restaurant, pinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Angelina at nagkwento rin ito patungkol sa kung sino siya at ano ang meron sa kanyang buhay. Sa pagkikwento ng babae ay tuluyan nang napagtanto ni Sydney na wala na itong matutuluyan. Nasaan naman yung mga magulang mo? At gaano ka nakatagal nakatira sa kalsada? Paano mo sinusuportahan yung sarili mo? Sunod-sunod na mga tanong ni Sydney. Halata sa kanyang mukha ang kanyang kuryosidad. Patay na po yung mga magulang ko. Medyo matagal na rin po. Pero kahit nung nabubuhay pa sila, wala rin po kaming maayos na bahay. Pero mabuting tao naman po ako sir. Hindi lang po ako nagkaroon ng pagkakataon sa buhay. Pero naniniwala po ako isang araw na makakaalis din po ako sa sitwasyong meron ako ngayon. Wika ni Angelina habang malungkot na nakatingin sa kanyang soda. Dahil sa sinabing ito ni Angelina ay nakaramdam ng labis na pagkaawa si Sydney at napagdesisyonan nito na gumawa ng kasunduan sa pagitan nila ng babae. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, meron akong anak na babae. May sakit siya at ang tagal na ng panahon simula noong nagawa niyang makaalis mag-isa sa kama niya. Dahil nga hindi siya makalakad at nakahiga lang siya buong araw ay wala siyang kaibigan. Alam ko na parang ang weirdo nitong pakinggan. Pero pwede mo ba siyang maging kaibigan? Pwede kang tumira sa amin. Meron kaming sobrang laking bahay. Marami kaming mga kwarto. At pwede ring napatigil sa pagsasalita si Sydney nang mapagtanto niya na sobrang kakaiba ng sinasabi niya sa babae at baka hindi na ito komportable. Ang gusto ko lang sabihin, Angelina, is nararamdaman ko talagang sincero ka at maging ako, nakaranas din ako ng napakahirap na pagsubok sa buhay ko. Alam mo na, lahat naman ng meron ako ngayon ay pinaghirapan ko at gusto kong ibigay yung oportunidad na sinasabi mo kanina.
Kapag pumayag ka na maging kaibigan ng anak ko at inalagaan mo siya, babayaran kita ng salary. Bukod pa dun, magkakaroon ka ng magandang lugar na pwede mong pagtirhan. Ano sa palagay mo? Nang matapos itong sabihin ni Sydney, ay mahahalata na medyo nag-alinlangan muna ang dalagitang babae ng ilang mga sandali. Pero sa huli, ay tinanggap na nga rin ito ang proposal ng milyonaryo. May kakaibang naramdaman din kasi ang dalagita sa lalaking kausap niya. Pakiramdam niya ay ligtas siya dito at wala siyang takot na nararamdaman patungo sa kanya. Kaya naman noong araw din na iyon ay umuwi si Sydney kasama ang babaeng nakilala niya lamang sa kalsada. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto ng kanilang bahay. Tara, pumasok ka. Maging komportable ka na dito. Ito na yung bagong bahay mo ngayon. O kung gusto mo kahit ilang araw ka pang manuluyan. Saad ng milyonaryo habang iniimbita papasok si Sydney. Habang ang babae naman ay nahihiya pa ng kaunti at nagpasalamat sa kanya sabay pasok sa malaking mansyon ng milyonaryo. Noong mga pagkakataon na iyon, si Mrs. Mary, ang lola ni Karina ay nakatambay sa may living room. Napataas ang kilay nito nang makita niya ang isang estrangherong babae na pumasok sa kanyang bahay. Ngunit ang kabutihan at karisma ni Angelina ay talaga namang mapapansin ng kahit na sino. Kaya naman una pa lamang siya makita ni Ginang Mary ay nakaramdam na kagad siya ng simpatya patungo dito. Agad din namang pinaliwanag ni Sydney ang sitwasyon sa kanyang nanay. Ma, ito nga pala si Sydney at titira muna siya kasama natin sa loob ng ilang mga araw. Sa tingin ko kasi, pwede siyang maging kaibigan ni Karina at kailangan niya rin ng lugar na matitirhan. Dahil naramdaman din naman ng matandang babae ang pagiging sincero ng kanyang anak tungkol sa layunin nito ng pagtira ng babaeng si Angelina, ay agad din naman itong pumayag sa desisyon ng anak. Kahit na para sa kanya ay medyo kakaiba ang sitwasyon na meron sila ngayon. Pero kilala niya ang kanyang anak at alam niyang mabuting tao ito na ginagawa lamang ito ni Sydney para sa kabutihan nilang lahat. At ganun-ganun lang ay pinakita na nga ng lalaki ang bagong kwarto ni Angelina. Sobrang saya naman ang naramdaman ng dalagita para sa hospitality na pinakita ng lalaking si Sydney. Maya-maya pa ay naligo muna sa may hot shower ang dalagita at nagpalit ng malinis na mga damit na masaya namang pinagkaloob sa kanya ng lola ni Karina. Habang naghahanda ang dalagita, patuloy pa rin nag-iisip ang matandang si Mary kung paanong napapasaya ng batang babae na ito ang buo nilang bahay kahit na saglit lamang ito naroroon sa pamamagitan lamang ng presensya nito. Kaya naman matapos maging komportable sa bago niyang bahay si Angelina, dinala na siya ng milyonaryong si Sydney sa kwarto ni Karina para makilala niya na ito. Kumatok muna siya sa pinto at habang pumapasok siya ay hindi na rin siya nagsayang ng panahon. Kumusta ka, nak? Alam mo, may gusto akong ipakilala sa'yo. Ito nga pala si Angelina. Magiging kaibigan mo siya at mananatili siya sa bahay natin kahit ilang mga araw pa. Nagkatingin na naman ang dalawang dalagita at nagpalitan ng nahihiyang tingin at awkward na mga ngiti. Pakiramdam ni Sydney na mas mabuting iwan niya muna ang dalawang dalagita para mas makilala pa nito ang isa't isa. Kaya naman ganoon ang ginawa niya. Mag-usap muna kayo saglit ha. Alam ko na magkakasundo talaga kayo. Pagpapaalam ng milyonaryo. Pagkalabas ni Sydney ay nagsimula na ngang mag-usap ang dalawa. At sa kanilang saglitang pag-uusap ay napagtanto nila na marami silang pagkakapareha. Pasikreto namang nakikinig ang matandang si Mary sa hallway sa pinag-uusapan ng dalawang babae at gumaan ng malaki ang pakiramdam niya nang malaman na kahit papaano ay komportable nang nakikipag-usap ang apo niya sa isang taong kaedaran nito. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Gumugugol sila ng maraming mga oras sa pag-uusap, pagtatawanan at pagbabahagi ng mga istorya. Kaya naman ang mansyon na dating tahimik at malungkot, ngayon ay napupuno na ng saya at mga tawanan. Masayang-masaya naman ang milyonaryong si Sydney dahil nakikita niya na ang kanyang anak na babae nung mingiti at punong-puno na muli ng buhay. Isa itong bagay na matagal hindi nangyari sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang matandang si Mary ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang mga bagay simula noong dumating sa kanilang bahay ang dalagitang babae.
Isang hapon, halimbawa, habang nasa garden si Angelina, kumukuha ng mga bulaklak para ilagay sa vase sa kwarto ni Karina, ay hindi makapaniwala ang matandang si Mary nang mapansin niya ng mga natuyong bulaklak sa paligid ng dalagita ay bigla na lamang nabuhay at tila ba namulaklak ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang mga minuto. Dahil sa pagkamangha sa kanyang nakita, napatanong na lamang sa sarili ang matandang si Mary. Normal lang ba makakita ako ng ganito sa kalikasan? Iyon ang tanong niya sa kanyang isipan na hindi niya mabigyan ng kasagutan. Sa iba pang okasyon, nasaksihan din ng matanda na noong hawakan ni Angelina ang braso ng apo niyang si Karina ay bigla na lamang itong huminto sa kauubo. Nakakapanibago ito dahil ang pag-ubo ni Karina ay tila ba walang katapusan. Ngunit nang hawakan siya ni Angelina ay bigla itong nawala na parang isang mahika. Hindi maintindihan ng matandang si Mary kung paanong nangyayari ang lahat ng mga ito. Kaya naman sa tuwing umuuwi si Sydney galing sa trabaho, lagi siyang sinasalubong ng matandang si Mary at kinikwento nito ang lahat ng mga nangyayari noong araw na iyon at kung paanong gumaganda na ang kalagayan ng kanyang apo na si Karina. Kinikwento rin ng matanda sa kanyang anak kung ano ang nooobserbahan niya sa mga kakaibang nangyari. Maging si Sydney ay nagugulat sa mga sinabi sa kanya ng kanyang nanay. Maigi siyang nakikinig sa mga kwento nito habang naiintriga at naguguluhan rin sa parehang pagkakataon. Dahil hindi naman talaga posible ang mga ganitong pangyayari. Hindi ba? Kaya naman isang gabi, napagdesisyonan na ng lalaki na kausapin ang kanyang anak tungkol sa kaibigan nito. Kumusta ka, anak? Panini mo lang tanong niya habang umuupo sa tabi ng kanyang anak. Paunti-unti naman na po akong umuukay pa. Sobrang bait po na kaibigan ni Angelina at sobrang saya ko po na nandito po siyang nakatira kasama natin. Sagot ng anak niya sa kanya na merong napakalaking ngiti sa kanyang mukha. Masaya din ako, anak ko. At oo nga pala, yung lola mo kasi may kinukwento. May mga kakaibang nangyayari daw sa paligid ni Angelina. Ano sa tingin mo yung sinasabi niya? Pagtatanong ng lalaki sa kanyang anak. Napatingin naman ng seryoso si Karina sa kanyang tatay at sinabing, alam ko pa na parang kakaiba tong marinig. Pero may kakaibang enerhiyang nagmumula kay Angelina. Ang gaan-gaan lagi ng pakiramdam ko at ang saya-saya ko kapag kasama ko siya. At kung nakakatulong naman siya sa kalagayan ko, wala naman po sigurong rason para questionin ko kung anong meron sa kanya. Tumango naman si Sydney sa sinabi ng kanyang anak. Masaya ito sa mga sinasabi ni Karina. Pero sa huli ay napagdesisyonan pa rin niyang tumawag ng ilang mga doktor para ma-examine ang kanyang anak. Nang dumating ang mga doktor kinabukasan, hindi sila makapaniwala sa naging pagbabago at improvement sa kalagayan ng babae. Isa itong bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Paano nangyari yun? Hindi ito maaari. Wika ng isa sa kanila. Yung anak niyo po, nagpapakita po siya ng napakalaking improvement. At kami pong mga doktor, hindi po namin ito kayang ipaliwanag sa inyo. It's not common for patients na may cystic fibrosis na mag-improve ng ganito kabilis. Pagpapaliwanag pa ng isa sa kanila. Habang ang milyonaryong lalaki naman at ang kanyang nanay ay nagkatinginan sa isa't isa. Iisa lamang ang nasa isip nila. Ang misteryosong dalagita na si Angelina. Iniisip nila na ito ang may dahilan kung bakit nag-improve ng ganito ang kalusugan ni Karina. Pero maging sila, hindi nila alam kung paano at bakit. Pero patuloy pa rin naman po naming imamonitor yung sitwasyon niya. At mag-a-adjust din po kami ng treatment kung kinakailangan. Okay? Dagdag pa ng doktor. Nang matapos na nga ang lahat ng pag-e-examine at nang makaalis na ang mga doktor, ang lalaking si Sydney at ang nanay niya ay napaupo na lamang sa living room. Sinusubukan pa rin nilang maintindihan kung ano ang nangyayari. Alam ko man na parang ang weird nito. Magsisimula ng businessman. Pero nakakatulong si Angelina para mapagaling si Karina. Hindi ko gustong questionin yung tungkol dun. Ang mahalaga na lang ngayon ay masaya yung apo mo at gumiginhawa ng pakiramdam niya. Tumango naman ang matandang si Angelina sa sinabi ng kanyang anak at napasinghal ito. Oo anak,
tama ka. Kahit na ano pang ginagawa ni Angelina, sobrang laking biyaya nun para sa apo ko. Tanggapin na lang natin at maging masaya tayo sa kung ano ang naidudulot ng dalagitang si Angelina sa buhay natin. Dagdag pa nito. Samantala, ang dalawang magkaibigan naman na si Angelina at Karina ay mas lalo lamang pinagtibay ang kanilang pagkakaibigan at in-enjoy ang mga araw na magkasama sila. Kahit pa may bumabalot na misteryo tungkol sa abilidad ng babaeng si Angelina, pero pinili na lamang ng pamilya nila Karina na tanggapin siya at pasalamatan ang milagrong na idudulot niya sa kanila. Patuloy lamang ang pagganda ng kalusugan ng anak ng milyonaryo. Lahat sila ay masaya at nagpapasalamat sa naidulot na saya ni Angelina at pag-asa sa kanilang bahay. Pero ang kakaibang mga pangyayari ay hindi pa pala nagtatapos doon. Isang araw, si Sydney ay naghahanda na para umalis sa kanilang bahay. Isang usual na araw kung saan kailangan niyang magtrabaho. Pareha naman na ang routine niya araw-araw. Gigising siya, mag-aalmusal, magbibihis, at magdadrive sa isang ruta papunta sa kanyang kumpanya. Ngunit noong araw na iyon, may isang kakaibang bagay ang nangyari. Bigla na lamang lumapit ang dalagitang si Angelina sa kanya. At bigla itong nagmakaawa. Mr. Sydney, pakiusap. Huwag mong dadaanan yung rutang dinadaanan mo palagi papunta sa trabaho ngayon. Dumaan ka sa ibang ruta kung maaari. Pagpapanik na wika nito. Dahil sa gulat sa sinabi ng dalagita sa kanya, ay medyo nag-alinlangan muna ang lalaki sa umpisa. Sinusubukan niyang intindihin ang rason sa likod ng kahilingang ito ng babae. Ngunit, sa loob-loob niya ay may nagsasabi sa kanya na tanggapin niya ang kahilingan ni Angelina. Kaya naman, hindi na siya nagtanong pa ng kung anumang mga tanong. Tuluyan niya nang napagdesisyonan na gawin ang abiso ni Angelina. Habang nagdadrive sa ibang ruta si Sydney, ay hindi pa rin naman maalis sa kanyang isipan kung bakit bigla na lamang siyang pinaiwas ni Angelina sa rutang lagi niyang tinatahak. Bakit parang takot na takot pa siya kanina? Ano bang alam niya na hindi ko alam? Tanong niya pa sa isipan habang nagdadrive. Maganda naman ang araw noong mga panahon na iyon. Bughaw na bughaw ang kalangitan at katulad ng nakasanaya ni Sydney, tahimik naman ang paligid. Maayos na dumadaloy ang trapiko. Napakaganda noong araw na iyon at tila ba'y walang magiging problema. Nang dahil sa mga ito ay mas lalo lamang siyang naintriga. Ngunit nang makarating na siya sa kanyang trabaho, nakatanggap ang businessman ng isang nakakagulat na balita. Isang terribling aksidente ang naganap sa Main Street. Eksaktong-eksakto sa karaniwang ruta na tinatahak niya. Isang building kasi ang nag-collapse dito na nagdulot ng kaguluhan at pagkasira. Hindi magkamayaw ang mga tao. Nagsidatingan ang maraming mga rescuers upang tulungan ang mga taong naipit sa gumuhong gusali habang takot na takot silang pinapanood ng mga residente sa lugar. Gulat na gulat naman ang milyonaryo at hindi siya makapaniwala. Doon niya napagtanto na ang abiso sa kanya ni Angelina ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Buong araw ng araw na iyon ay hindi siya makapag-concentrate. Iniisip niya ang dalagita at kung paano nito nalaman na may mangyayaring aksidente bago pa ito mangyari. Kaya naman agad-agad siyang umuwi ng bahay noong gabing iyon. Halos mamatay na siya sa kuryosidad kung sino ang babaeng ito at bakit tila ba alam niya ang lahat. Pinark niya na ang kanyang sasakyan sa kanilang garahean at mabilis na naglakad papasok sa kanyang bahay at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Umaasa na makikita niya doon si Angelina para malinawan na kung ano nga ba ang nangyayari. Pero nang makarating na ang lalaki sa kwarto, ay agad siyang nakarinig ng mga boses. Doon ay napagtanto niya na nag-uusap ang dalawang mga babae sa loob. Hindi na mapagsidlan pa ang kuryosidad na nararamdaman ni Sydney. Kaya naman sinubukan niyang pakinggan kung ano nga bang pinag-uusapan nilang dalawa sa pamamagitan ng paglagay niya sa kanyang tenga sa may pader ng kwarto. Unang boses na narinig niya ay ang boses ni Angelina. Karina, sobrang tapang mo kaya na babae. Alam ko na makakayanan mo to. Wika ni Angelina nang may mahinang boses ng pagpapalakas ng loob. Hindi ko alam, Angie. Sobrang tagal na simula yung naglakad ako at hindi ko alam kung kakayanin kong maglakad ngayon. Kinakabahan naman na tugon sa kanya ng babaeng si Karina. Lakad?
Anong sinasabi nilang lakad? Pagtatakang tanong ng tatay na si Sydney na patuloy pa ring palihim na nakikinig sa usapan ng dalawa. Lumalabas kasi na ang babaeng si Karina ay hindi na nakapaglakad pa sa loob ng 2 taon dahil sa paglala ng sakit niyang cystic fibrosis. Ang sakit niya kasing ito ay nagpahina sa kanyang katawan na tuluyan nang naapektuhan nito ang kanyang mga muscle na nagdulot para imposible na para sa kanya ang makaalis pa sa kama. Sa loob ng mahabang mga taon, pakiramdam ng dalagita na natrap siya sa sarili niyang katawan. Wala siyang ibang magawa na nagdulot para mas lalo lamang tumaas ang kalungkutang nararamdaman niya. Nawalan na rin siya ng pag-asa. Pero hindi lang naman si Karina ang nalulungkot at nawawalan ng pag-asa. Ang tatay at ang lola niya kasi ay ganito rin ang pakiramdam para sa kanya. Natatakot sila sa kung ano nga ba ang mangyayari kay Karina sa nalalapit nitong hinaharap. Maya-maya pa ay lumapit pa ng lumapit ang lalaking si Sydney sa tapat ng pintuan para malinaw na marinig ang pinag-uusapan ng 2 mga babae. Naiintindihan ko, Karina, pero nandito na ako. Tutulungan kita, pangako. Magtiwala ka lang sa sarili mo at pakiusap. Subukan mo. Pagpupumilit pa ni Angelina sa kanyang kaibigan. Napasinghal ng napakalalim ang babae. At habang nanginginig pa ang kanyang mga boses ay sumugot ito ng, "Sige, susubukan ko maglakad." Nilapitan siya ni Angelina at hinawakan ang kamay niya habang pinapalakas ang kanyang kalooban. "Tama yan. Huminga ka lang ng malalim at mag-focus. Ramdamin mo yung lakas na tinatago mo. Nandito lang ako." Sinara ni Karina ang kanyang mga mata at dahan-dahan na ginalaw ang kanyang mga hita. Noong una, ang kanyang mga galaw ay nanginginig at hindi pa sigurado. Pero habang nakakakuha na siya ng lakas ng loob, ay nagsimula na siyang buhatin ang kanyang sarili, paalis sa kama. Agad-agad binuksan ng tatay niya ang pintuan at halos manigas ito sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Noong mga pagkakataon na iyon, ay pumasok na rin sa kwarto ang matandang si Mary. At maging siya ay napuno rin ng mga luha ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang apo na nakakatayo na. Nilapitan niya kaagad ito at niyakap ng mahigpit. "Oh Diyos ko, nakakatayo ka na. Hindi ako magpaniwala." Wika ng matandang babae habang umiiyak. Marahan naman nang umiti si Angelina at naglakad papalayo. Binigyan niya muna ng oras ang babae at ang lola nito na magkaroon ng espesyal na mga sandali. Habang si Karina naman na medyo nanginginig-ginig pa ang mga kilos, ay hinawakan ng maigi ang kamay ng matanda at nagsalita ng, "Oo lola, nakakagulat. Si Angelina, tinulungan niya ako." Samantala hindi naman na makontrol ni Sydney ang kanyang nararamdaman, kaya pumasok na ito ng tuluyan sa kwarto at hinagkan ang kanyang anak ng mahigpit habang tumutulo din ang kanyang mga luha. "Oh anak ko, hindi mo alam kung gaano ko ka-proud at kasaya para sa iyo." Saad nito habang umiiyak. "Masaya din po ako, Papa. Ni sa panaginip, hindi ko po akalaing makakalakad po ako ulit." Sagot naman ng babae na mayroong napakaliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. At pagkatapos nun ay agad na pumunta ang lalaki kay Angelina at nagpasalamat ito sa kanya. "Hindi ko alam kung paano mo yung nagawa at hindi ko rin alam kung paano kita mapapasalamatan. Gumawa ka ng isang malaking milagro sa buhay ng anak ko." Marahan lamang nang umiti sa kanyang dalagitang babae at sumagot ng, "Gusto ko lang pong makatulong, Mr. Sydney. Masaya po akong makitang masaya yung kaibigan ko. At sapat na po sa aking makitang malusog siya." At dahil doon, nag-iyakapan ang buong pamilya at nag-iyakan. Masaya at maginhawa ang kanilang mga kalooban na makitang makalakad muli si Karina. Patuloy ang pagbuhos ng mga luha sa mukha ng bawat isa sa kanila habang nagsasalo sila sa napakahalagang sandaling ito. Napuno ng kasiyahan at pagpapasalamat ang buong mansyon noong araw na iyon. At ang bawat isa sa kanila ay nag-uumapaw ang pagmamahal at kaligayahan. Pero bigla na lamang may napansing kakaiba ang matandang si Mary. "Uy, nasan si Angelina?" Napatingin sila sa kapaligiran pero hindi nila ito nakita. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa pag-alis ni Angelina dahil lahat sila ay ine-enjoy ang pagkakataon niyon.
habang si Angelina naman ay naglakad papalayo habang nakangiti at pinapanood ang masayang pamilya na nag-iiyakan. "Angelina, nasaan ka?" sigaw ng lalaki habang nag-aalala. At maya-maya pa, lahat silang tatlo ay nagsimula ng sumigaw habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nilibot nila ang buong mansyon pero wala silang nakitang kahit na anong senyalis na naroroon pa si Angelina. Pero nang tuluyan na nga silang mawala ng pag-asa at tuluyang malito, biglang nagbigay ng napaka-importanting suhestyon si Karina. "Pa, bakit hindi na lang po natin tignan yung mga kamera para malaman natin kung saan siya pumunta? Di ba po, puro kamera naman tong buong mansyon?" Saad ni Karina sa kanyang tatay. "Oo nga, tama, ayun na lang yung gawin natin." Pagkumpirma naman ng tatay niya sa sinabi niya. Kaya naman nagsama-sama silang tatlo sa loob ng monitoring room kung saan nakadisplay ang mga monitor ng CCTV. Ang mga CCTV camera na ito ay para na rin sa kanilang seguridad. Nakalagay ito sa lahat ng bahagi ng mansyon, mula sa loob ng mga kwarto hanggang sa garden. Napakalaki ng mansyon na ito kaya naman napakalaking tulong kung maglalagay sila ng camera dito. Ramdam ng tatlo ang bigat ng kapaligiran habang sinusubukan nilang tignan ang mga recordings. Naghahanap sila ng anumang palatandaan kung saan nga ba nagpunta si Angelina. Ngunit isang bagay ang natuklasan nila na ni minsan ay hindi nila naisip. Laking gulat kasi nilang tatlo nang makita nila sa recording ng mga CCTV camera na mula noong araw ng pagdating ni Angelina ay hindi ito nahagip ng camera. Walang Angelina ang totoong tumira sa kanilang mansyon. Napanood nila sa kuha ng CCTV na mag-isa lamang dumating si Sydney noong araw na inakala niyang kasama niya si Angelina sa kauna-unahang pagkakataon, habang ang matandang si Mary naman na malinaw pa sa kanyang memorya na kinausap niya si Angelina. Nakita nila sa CCTV footage na tila ba'y nakikipag-usap ito sa hangin. At ang pinaka nakakagulat pa sa lahat, naglakad at nakatayo si Karina sa kanyang kwarto nang walang katulong, kundi siya lamang mag-isa. Lahat silang tatlo ay nagulat at natakot sa nakakagulat na revelasyong ito. Maraming mga katanungan ang nabuo sa utak ni Sydney. Paano yun nangyari? Nakita natin siya, di ba? Nakausap natin si Angelina. Tinulungan niya tayong lahat. Tinulungan niya si Karina na maging maayos ang kalagayan. Wika niya habang inaalala ang lahat ng mga espesyal na pangyayari, mga oras na ginugol nila kasama ang babae. Hindi nila maintindihan kung paanong nangyaring wala talagang Angelina sa totoong buhay. Paanong hindi nakuhanan ng kamera ang presensya ng babae? Paanong nalaman niya yung tungkol sa aksidente? At paanong napagaling niya ang anak ng milyonaryo mula sa malubhang karamdaman nito? Patuloy lamang na nadadagdagan at nadadagdagan ng mga katanungan. Ngunit walang malinaw na kasagutan ang pwede nilang maisip. Hanggang sa ang umiiyak na si Karina pero masaya pa rin ay biglang nagsalita. Kung sino man siya o ano man siya. Tinulungan ako ni Angelina. Tinulungan niya tayo. Tinulungan niyang mabalik yung kaligayahan at pag-asa sa bahay na to, Daddy. Baka hindi na nga natin malaman yung katotohanan. Pero di ba? Lagi naman natin siyang maaalala ng puno ng pagmamahal at pag-asa. Tumango at sumang-ayon naman ang lalaki at ang kanyang nanay. Pero naguguluhan pa rin sila. At simula nga noon, ang kwento ng misteryosong batang babae na tumira sa kanilang mansyon ay nanatili na lamang isang malaking palaisipan. At nang magsagawa na naman ng panibagong eksaminasyon ng mga doktor sa babaeng si Karina, ay hindi sila makapaniwala sa naging resulta. Ang babae kasi ay tunay ng magaling. Isa itong napakalaking milagro. Sir, ma'am, hindi po namin mapaliwanag kung ano nangyari. Pero magaling na po yung anak niyo. Saad ng doktor sa kanila. Walang kahit na anong idea ang mga ekspertong tumingin kay Karina. At maging ang pamilya ni Karina ay wala na rin kahit na anong idea kung sino nga ba si Angelina na tumulong sa kanilang pamilya. Isa ba itong anghel? O isa ba itong ligaw na kaluluwa? O baka naman ay pinadala ito ng langit para tulungan sila? Pero kahit sino man ito, niligtas niya ang buhay ng babaeng iyon at muling binalik ang liwanag na matagal na wala sa kanilang pamilya. At kahit na simula noon ay hindi na nila muling nakita pa si Angelina, pero nanatili naman ang kanyang presensya sa kanila
na nagmarka na sa puso't kaluluwa ng tatlo. Si Angelina ang pruweba na kung minsan ay pwedeng may maganap ng mga nakakagulat na pangyayari sa nakakagulat at hindi rin nating inaasahang pagkakataon. At ilang beses man nilang subukan na alamin ang mga kasagutan sa mga misteryong ito, si Sydney, Karina at ang matandang si Mary ay natutunan na lamang natanggapin at ipagpasalamat ang hiwagang na idulot ng babaeng si Angelina sa kanilang buhay.